Hello po, kumusta? Ayan. Ito po yung update natin sa Sabelia Project. So, konting recap lang po tayo. So, ito po yung kaganapan ng December 2025. Yung preparasyon po namin sa pagbubuhos po dito sa ating slab sa back and front extension. Kasama na rin po yung gilid. So, medyo malawak po ito. So, andyan po yung mga beam, mga bakal, then yung mga sapin para sa pagbubuhos ng ating slab. Yan po ang priority ng team neto pong December 2025. Kasi hinahabol po namin yan na before po sana mag-Christmas party ang Team Ray is mabuhusan na namin. Then, syempre, after Christmas party, pahinga. So, malamang hindi na kami makakapasok niyan dahil gawa ng alanganin na rin po yung araw. So, kumpleto naman tayo ng mga materyales. Ayan. So, dito nga po pala, lahat ng materyales is niready na rin po namin ni Ray para kada pasok po ng team natin is kumpleto. May gagamitin po sila. Ayan, yung mga semento. So, ang semento, marami talagang kailangan pero hindi kami pwedeng umorder ng sobrang dami kasi baka naman po tumigas. So, since i-schedule po namin ang pagbubuhos dito sa unit muna ni Sir, nag-full force po kami dyan. Ayan. Siyempre, yung mga preparasyon, kailangan naka-ready po talaga lahat para tuloy-tuloy at the same time, wala pong maging aberya. Ayan. Andyan na po yung mga bakal na ilalatag. So, by the way, dito nga po pala sa unit nila, Sir, kami po ni Ray ang nag-aasikaso, gawa ng abroad po sila. So, dito po, since naka-schedule po ang pagbubuhos namin today, niready na po namin ni Ray yung mga gagamitin. Nagdala rin po kami ng ihawan gawa ng, plan po namin magluto ng pagkain po ng team. So, ang alam ko po ang schedule po yata nito, December 19. So, gamit natin yung tama raw. Nagdala rin po kami ng extra na drum gawa ng para tuloy-tuloy po yung supply din ng tubig, hindi mabitin. So, yun din po ang kagandahan na meron tayong additional na sasakyan. So, ito na. Hinatid din po namin ang team. Gamit din po yung ating sasakyan. So, full force po kami dito. So, dito po, since medyo limit lang yung space kasi nga po ang unit nila, Sir, tsaka ni Ma'am is parang dikit-dikit na to dikit-dikit na siya. So, ang naging diskarte po namin dito is unahin po muna yung unit ni Sir. So, lahat po ng kahoy dyan, pinolik boards, coco lumber, kay Sir muna ginamit. Then, after po ng matuyo yung pinaka-slab natin, after 28 days, yung mga kahoy naman po dito sa unit ni Sir na babaklasin, yun naman po ang aming gagamitin sa unit naman ni Ma'am. Ayan po. So, sobrang daming kahoy. By the way, po kasi kami, hiwalay po ang labor namin sa materials. Kaya naman po namin mag-provide ng mga materyales, mga tools and equipments, kaso wala kasi kaming paglalagyan. Actually, dun nga po sa mga scaffolding, wala nga kami rin halos mapaglagyan. Pero, ayun, provided na po namin yung scaffolding na alam namin makakatulong din po sa aming negosyo. So, ito po talagang isang unit ni Ma'am. Tinira muna namin yan na bakante para pag nagde-deliver po ng papasok ng materials, meron pong pupwestuhan. So, ganun lang naman kasi habang nagagawa na yung isang unit, susunod yung isang unit, tuloy-tuloy na po yan. At yung mga materials pong ipapasok, paunti na lang din po ng paunti. Kumbaga nababawasan na. So, dito sa unit ni Sir, meron silang open dyan. So, nakalatag na rin po yung mga wirings. Ayan po. So, ang gusto kasi ng may-ari, may ventilation. Kung mapapansin nyo, may pader po sa kabilang side. So, kulong na kulong. Sa totoo lang, sa bahay ko,
parang tan house din siya, tapos sarado na rin yung likod. Talagang ang init. Tapos kulong na kulong, kulob na kulob. Tapos pag nagluluto ka, ayun, amoy na amoy sa loob ng bahay. So maganda rin po yung ganito. Ayan. May ventilation ka na, at the same time, 'di ba, parang magiging access pa yan for fire exit. So, ayan po ang itsura. Kung mapapansin nyo, grabe yung mga bakal. Doble-doble. Talagang bugbog talaga sa bakal. Tapos dito ka po pala ang ginawa naming mixing. Ayan. So, dito po kami naghahalo sa second floor. So, ito po mga existing natin dito, madudumihan po talaga siya. Ayan. So, yung mga bintana po dyan, yung iba tinanggal muna. So, sinapin na naman yan at lilinisan. Pero may mga part po kasi dyan natitibagin din. So, matatanggal din siya. So, dito po, kung mapapansin nyo, tansyado na po namin yan kasi nakailang gawa na rin naman po ang team. So, matapang po yan. Matapang ang timpla dyan. Mas matapang ang timpla namin. So, wala naman pong problema kung mano-mano. Pero baka po sa mga susunod na projects po namin, baka po bumili na po kami ng bagger mixer. Yung kahit malit na mixer lang. Pero kasi parang hassle din kung paano itatransport. Pero syempre, habang lumalaki yung ating business, nag-upgrade naman tayo. So, ito naman po yung dito sa may harapan. Ayan, sa may balcony. Grabe. Ang daming bakal po, diba? So, kung mapapansin nyo, sobrang daming bakal. Yan po is nakabase po yan sa plano. So, meron din tayong mga nakalatag na wirings dyan. Yung mga tubo po para sa floor drain. Pati rin po sa water, meron din po yan. So, tulong-tulong, lahat po ng ating workers muna, dito muna sila. Meron lang pong mga iilan. Siguro meron akong isang pintor tsaka isang tile setter na hindi po nakatulong dito. Pero carry naman lang po kasi marami naman yan na. Tapos tutulong din naman si Ray. So, kaya yun guys, naisip namin ni Ray magdala ng bigas tsaka ng pang-ulam. Ayan. So, may nagluluto lang, may nag-iihaw. So, tamang marinate lang ng ating ulam, barbecue, ganyan. Para naman ganahan yung ating team. So, ganoon naman sa amin. Minsan, pag nag-i-schedule po kami ng buho, sinasagot na po namin yung lunch tsaka pang merienda. So, ang kagandahan nga lang din po talaga sa team namin, since matagal na, alam na nila, kumbaga parang laro-laro na lang po yan sa kanila. Imagine, ang laki ng binuhusan pero parang natapos lang po nila ng halos, parang half day nga lang po yan natapos na eh. So, ganyan ka-dedicated ang ating team. So, ang iba po kasi talaga dyan is matagal na. So, nagpapasalamat din ako. Kaya kapag ating po ng babali ang mga yan, uutang, bibili ng motor. So, hindi naman tayo nagdadalawang isip. So, ganyan po talaga sa renovation. Kailangan, pag schedule ng buhos, talagang tulong-tulong muna. So, medyo nakakapagod lang sa part nila kasi syempre bumuhati pa yung mga semento, mga graba, buhangin. So, ganoon naman talaga. Lahat naman ng trabaho is mahirap. Pero worth it naman yan kasi syempre, imagine na, 6 years, 7 years na ang Ray House Makeover, pero tuloy-tuloy din po ang trabaho nila. And yet, nadadagdagan din po kami. So, ganyan lang po ang proseso ng Ray House Makeover. So, dito nga po pala sa Sabella. Actually, okay naman na dito kahit hindi po kami nakakapag-stay in. So, sanayan lang naman yan. Sanayan lang naman. Kaya kay ma'am tsaka kay sir, no worries kasi okay lang po yun. Sanay naman tayo dyan. Nakagawa nga kami ng Bulacan eh, di ba? So, dito malapit lang, Cavite lang din. So, caring-carry lang po yan. So, by the way, ito nga po pala,
i-share ko lang sa inyo, since magbubuhos kami ngayong araw, lahat po talaga ng materialis dyan ni-ready namin para hindi po kasi mabitin. Siyempre pag nagbuhos ka, dapat isang buo yun, diba? So, ito na guys, natapos na namin yung kalahating part po ng pagbubuhos. So, lunch break muna. O yan, diba? Ang dami namin. So, kain-kain lang. O, yan, ang dami, diba? So, full course naman tayo. Then, continue na po tayo ulit. So, dito po sa taas, talagang nadumihan po talaga dito. Kasi wala po talaga kaming dadaanan. Magiging mahirap po kung doon pa kami sa baba maghahalo. Wala rin pong pupwestohan. So, ganyan po talaga nagiging diskarte namin. Sa second floor po kami naghahalo. Then, abot-abot na lang po. Kaya, sir, ma'am, pasensya na. Yung handrail, yung steps po ng hagdan, nadumihan na po yan. Nalagyan na po ng semento. So, ganyan po. Ang halo po niyan, talagang parang lugaw. Tapos maraming semento, syempre. Parang mixer na nga rin ng halo niyan kasi yung tagapala namin talagang ano yan eh. Talagang mix-mix talaga ang paghahalo niyan eh. Kaya pag schedule po ng halo namin talagang yan ang mga nakatoka dyan kasi sanay na sanay ang mga yan. So, imagine dalawang unit ang pinaghaluan. Isa dito, isa rin po dun sa kabila. Ayan, o diba? Dito, ilan sila? 5. Sa kabila rin, ilan dito. So, ito na po yung part ng likod na natapos na siyang buhusan. Ayan, o diba? Tapos konti na lang po ito. So, kinakayod naman po yan. So, dito, ayan, kalahati na po ang nabuhusan. Konti na lang yan? Itong part na lang po. Itong sa may gilid na lang. Ah, diba? Sinabi ko na. Actually, sa iba niya na baka hindi pa nila yung matapos ng isang araw lang, diba? Pero syempre, depende. Pero hindi rin pwedeng hindi matapos ng isang araw. Yung kahit abutin pa yan ng umaga, madaling araw, kailangan matapos ng isang araw lang. So, ganyan po. O, diba? Nakakatuwa lang. Hello po, magandang tanghali. So, today, Tuesday, kami po nakapunta ni Ray dito sa Sabella. Kahapon kasi, hindi na namin kinaya yung pag-ikot. So, nag-birdansa kami, sotera. So, sabi ni Ray, bukas na lang daw ang Sabella. So, actually, nung Monday, nakabalik naman na yung team natin dito. Ayan po. So, napansin ko dito po sa kabilang side, may mga nakatayong posting bakal na. Ayan. So, binubuhusan, maganda ang weather. Meron pa tayong mga materyales dito. So, ito po yung bago mag Christmas, nahabol po namin mabuhusan itong pinaka-extension ni Sir dito sa unit niya. Ayan. So, waiting tayo ng 28 days, pero gawin na natin isang buwan to be exact. Ayan. So, katulad po nung nasabi ko, uunahin po muna namin yung unit ni Sir na unahin yung pinaka-extension para yung mga kahoy po dyan na babaklasin, dito naman po sa unit ni Ma'am gagamitin. Ayan. So, dito, so, mga ilang days na lang din naman ang hihintayin. Mga ilang days na lang ang hihintayin natin para magbaklas. So, ito nga po pala, sir, planks nyo dito sa may hagdan, hindi pala may iwasan tong hindi madumihan. Kasi, mahirap po yung pagbuhos
ng semento sa slab na wala kaming space. So, nagamit po itong taas. Actually, may video ako nito, sir. Ayan. So, ito na po yung itsura ng unit mo, sir. Ayan. So, pinapatuyo na lang natin yung slab. Ayan siya. Ayan. So, yung video ko po noong December, hindi ko pa in-upload sa YouTube. So, idudugtong po natin to. So, I think parang nasa December 19 po ata. Hindi ko natanda yung pagbuhos namin dito. Kaya sabi ko nga, dapat mahabol namin itong December para pagdating po ng January, maghihintay na lang tayong matuyo yung pinaka-slab. Ayan. So, nadumihan yung pinaka-interior, pati rin po yung bintana. Pero lilinisan na lang naman yan. So, medyo mahirap lang pumasok doon sa kabilang unit dahil may mga tukod. Dito na lang ako magbibideo. Ayan. So, dito yung CR ni Sir. Tapos, kaya rin kami pumunta ni Ray dahil merong concern si Sir. So, kailangan namin makita ng actual. Ayan. So, ito naman, nasa plano naman yan. Depende na lang sa may-ari kung may mga babaguhin tayo. Ayan. So, I think pagdating po ng mga January 19 o 16 po ata, tatanggalin na po natin yung babaklasin na yan. Dito naman po mag-uumpisa para po sa paglalatag ng mga kahoy para sa slab. Ayan. So, ayan o. So, dito tayo para masilip natin. Ayan, sir, ang unit mo. Hindi lang ako makapunta dun sa kabila. Tingnan ko kung makakapasok ako dun. So, ayan na. Check ni Ray. So, yung roofing, matic yan. Aangat ng bahagya yan. Aangat dahil magkakaroon tayo ng galaw dito sa extension eh. So, buti na lang magandang weather ngayon. Actually, may paulan-ulan, pero hindi naman ganun yung tumatagal talaga. So, tulad po na nabanggit ko palagi sa aking vlog, panghuli po talaga ang loob. Ayan. Ay, nako. Nadumihan talaga siya. So, hindi maiiwasan. Yun din po talaga ang disadvantage. Pag ang nakuha nyong unit is meron ng mga tiles, may mga kahoy na, may mga pintura na, madudumihan talaga siya. So, meron pa naman tayo dito mga materyales. Buti hindi nawala yung ating mga gamit dito. Ayan. So, marami pa tayong bakal dito na gagamitin. So, yung mga poste po dito sa may harap, ang ganda ng Ang ganda ng pagka-forma. Halos konting ano na lang to. Ayan. Ayan. So, ang hirap kasi yumuko. Ang hirap yumuko dito. Sige. Yuyuko tayo. Yeah. Minsan lang naman tayo makapunta dito sa unit ni Sir. Yuyuko na lang ako. Lalakad na lang ko ng paupo. Ay, nako. Gusto ko rin kasi makita yung loob. Kaya, yuyuko na lang tayo. Aray ko. Ang sakit sa tuhod. Ang sakit sa tuhod. Meron talaga pag tumatanda ka na. Ayan, dito yung loob.
Nakakahingal. Ayan o yung hagdanan natin na dumihan. So, ah, Pagkatapos na lang dito, yung parang ano, yung parang yung oo. kasi hindi naman pwede mo dyan. Sarado talaga ito. Sarado talaga dito. Kaya malalagyan na lang ang uling yan. Oo. Butasan na pa gano'n. Mm-mm. Wala, hanggang din mo. Tatlong Oo. Parang ito sa... Ano ba to? Kwarto. Kwarto. Ay, ito yung sinasabi niya sir na baka wala na siyang bintana. Oo, yun dyan. Ay, oo. So, doon sa likod na yun, open talaga yun. Open yan din eh. O tama, lagyan na lang dito ng awning. Oo, yung pahaba. Oo. Mga 60 ganito. 60 yung ano niya. Mm-mm. Gano'n. Oo. Tapos bubukas na lang na Oo, gano'n. kasi sa pag ano, Pwede. mga, kahit apat. Oo. Okay. Mapapanood naman ito, sir eh. Ayan na pala, sir, ang itsura. So, maglalagay na lang daw po ng bintana dyan. Owning na lang. So, pwede naman natin bakbakin yan. Ayan. So, gusto ko nga rin po palang mag-thank you kasi bago po mag-Christmas party ang team, nagbigay din po kasi si Sir ng pamasko sa amin. So, maraming salamat, sir. maraming salamat, sir, tsaka kay ma'am. Ayan. So, may mga part po ng unit na medyo, ayan no, may mga leaks. So, sa amin naman po kasama ang roofing pag inayos. Maglalagay tayo ng mga waterproofing dyan. Tapos, i-repaint. So, ayan ang ginagawa. Nag-aasintada na sila. Actually, ang team po, netong Monday lang din talaga sila nakabalik. Kasi yung iba, actually yung iba nga ngayong Martes lang nakabalik. Gawa ng, baka may mga hangover pa o kaya sinulit din talaga yung pahinga. Ayan, ito na po yung ating balcony dito. Ayan. So, di ba, sabi ko sa inyo napaka-gastos talaga ng extension. Extension pa lang yan ha. Maglalagay pa tayo ng roofing dyan. Tapos ang daming gagawin. Iba plastering, lalagyan ng tiles, ng pintura. Magastos talaga. So, yung mga ibang forma po ng kahoy dyan, gagamitin pa rin. Magagamit pa rin. So, kahit paano nakasave na rin talaga sila pagdating sa mga kahoy kasi lipat-lipat lang ang discarded dyan. Ayan, o, diba? So, meron tayong mga i-demolish dito, abangan nyo. Pero, syempre, bubuuhin po muna natin yung pinaka-extension. So, dito naman, wala naman tayong problema pagdating sa materyales. Meron pa naman tayong budget. Kung halimbawa paubos na yung budget, pwede naman tayong magsabi sa may-ari. Ganun lang naman sa amin. Tingnan nyo ito guys. Kapak. Ayan o. Kapak. Kaya before kami siguro mag-install ng tiles, baka sinsilin muna namin tong ibang ibang semento dito sa flooring. Usually kasi ganun eh. Pinapakinis nila para maganda yung turnover. So ito yung mga gagamitin natin sa water lines. Ayan. Yan, yung mga tubo na yan.
So, ang curing period po kasi ng ating slab is nasa 28 days. Pero dahil medyo malapad-lapad talaga to, so gawin na natin mga 1 buwan mahigit. Ayan po. Ayan. So, actually, yung pag-assemble niyan, madali lang din kasi sanay na sila. Pero yung pagbabaklas, medyo matrabaho din dahil sandamakmak na pako din yung nilagay. So, ganun lang din naman talaga sa renovation. So, maghihintay pa tayo ng mga ilang days, siguro mga 2 linggo pa. Ayan. So, labas na tayo dito.